is unreliable also because he was appointed as NBI director precisely to become a political operator. But everything that Matipag says is unreliable also because he was appointed as NBI director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. 8 million each No. from the 14. Oh, yun ang ino-offer dito sa kwan lang, sa katext niya. Grabe. What's up mga kababayan, page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin. Ito si Atty. Baligod. Pinakita mismo ni Atty. Baligod sa harap ng media ang mga chat o text messages na nagsimula sa 5 million to 8 million to 20 to 25 million. Grabe kalaking pera yan mga kababayan. Kung kaya naman hindi maiwasan ang apat sa kanila, binawi ang kanilang mga salaysay. Pero bagong lahat, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga ng mga kababayan, hindi rin nakalampas kay Atty. Baligod itong si NBI Matibag na binira niyan na unreliable at unprofessional itong mamang to na di umano isang political operator o asu-asuhan di umano nang nasa likod ng flood control scam. Naku naman po, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ngayong umaga ng Sabado, nandito pa rin kayo sa Las. Well, I don't lose sleep over it, no? Alam ko na kasi dati na nilipat sila. At ipinaliwanag naman nila sa akin yung rason nila. And very personal, sabi ko nga, yung rason nila. And remember that nag-awol sila, umalis sila sa serbisyo dahil sa pamilya. Yun ang rason nila. So ngayon, pamilya rin ang rason nila. No? And ayoko namang pigilan sila. Kasi matured naman na sila, may sarili silang pag-iisip. Pero binigyan ko naman sila ng isang brotherly advice. Not just a brotherly advice, but a big brother advice to them. At alam ko yung pipirmahan nila. Kasi sinabi na nila sa akin yun. Sabi ko, bahala kayo. Kasi I'm telling you, whatever you will say later on will not affect us. Attorney, hanggang sa ngayon, meron bang nagme-message pa rin sa inyo? Gaya kahapon yung present mo na there's a temptation na you think that's an offer. Until now, meron bang parang nagsasabi na, sorry, attorney, na nagawa namin mag-recant, bumalik ka? Hindi, tapos na yung 4, pero yung naiwan na 14, walang ganun. Kasi mula noon, nung sinusuhulan pa lang sila, tumanggi na sila. Kasi ang sabi nila sa akin, kasi nakikipag-meet lang. Kung maririnig nyo yung mga recorded conversations, ang sabi lang sa kanila, mag-meet lang tayo. Hindi naman kailangan pumayag ka, magpirma ka, basta mag-meet lang tayo, gano'n. So ang sinasabi ng 14, Sir, alam naman namin yung purpose, bakit sila nakikipag-meet. So bakit pa kami makikipag-meet? So straightforward sila. From the very beginning, ayaw na nila yung ganong mga suhulan, no? Pero itong 4, nagsabi na sa akin. And tinarget ang 4 na ito dahil ang ginawa sa kanila, maraming mga mga nasa Intel community. I don't know their identities, but the way they behave, mga operatiba, no? Maraming instances na nasabi ko na ng mga previous interviews. So merong pananakot, panunuhol, no? At may intriga. So sinisiraan nila yung isang kasamahan nila na ang sabi, si Johnny Buduan daw ay secretly nabigyan ko ng 3 condominium units at saka 2 sasakyan. Oh. So yun ang kinikwento sa mga humaharap sa kanila na 4, yung 4. Pero hindi naman naniniwala yung 4. Only that they have peculiar situation na kailangan na nilang tanggapin yung inaalok. Attorney, nabanggit mo kahapon na may 5 million, no? Na isa sa complainant. I mean, mayroong nag-alok na mag-recant pa yung ilan sa mga member ng Corby na isa sa mga complainant. So, sabi mo, sasabihin mo, ipipresent mo yung message, kailan namin na-expect
Yes. attorney, and yung bukod pa dun sa mga inalok din na mag-recant. Yes, yes. Oo. May mga text messages nga sila, recording. So ipe-present namin 'yan pag mag-press con para mas malinaw. We go direct to the point later on, no? When are we expecting na mag-press con po tayo? Initially, inisip ko today sana eh. Pero because of what happened yesterday and now, what's happening now, I had to cancel it. But we should do it very soon. No? Attorney, walang nag-reach out sa inyo kasi nabanggit nyo kahapon yung official na, one of the official from PNP na isa sa mga Well, ang nabanggit ko kahapon, yung effort na manuhol, no? Involve ang dalawang retired PNP generals na dating nag-head sila sa CIDG. So yun yung mga clues. Pero ngayon, may mga active na policemen na naging security personnel din kay Saldico. Katulad ng binanggit ko si Police Master Sergeant Johnny Calleja, no? Yung si Dichoso, and then yung retired Colonel William Dominguez. No? May mga text messages yan. By how much are we talking about when we say alleged bribery? Well, it started from 5 million, 8 million, 10 million, up to, yun na nga, 20, 25 million. At hindi ako nagsabi kahapon na 20 to 25 million, yung isa sa kanila, na inofferan mismo. Pero alam ko rin yon dahil nire-report nila sa akin. Maski yung apat nagsabi sila sa akin. attorney, can I get your reaction? Sinasabi nilang scripted lahat. Which one? All the process, the salaysay of them before pa, and nag-recant na po, and then meron pa daw. Well, yan yung sinasabi ng mga detractors namin. Pero kung tatanungin natin ang Office of the Ombudsman, which is the authority to settle the issue, nagsabi na siya na credible ang mga sundalo. Ngayon, sasabihin scripted. Alam nyo ba ang ginawa ng mga abogado ng ombudsman? Yung winok through sila. No? Okay, Mr. Witness, sabi mo nag-deliver kayo sa ganitong iba't ibang addresses. Iba't ibang addresses sa Forbes Park. Pwede mo bang ituro sa amin kung paano pumunta doon? At naka-video yun. No? Naka-video. May mga abogado sa loob ng sasakyan, kasama yung witness. O sige, ituro mo muna yung address na ganito. And after that exercise, tumawag sa akin yung mga ombudsman lawyers. Attorney, satisfied kami. Alam nila yung mga addresses. So, this hapon, Hindi si ombudsman, yung mga, meron kasing panel of investigators. panel of investigators. Pero kung kasabi naman po kasi Sandali ha, At saka kung scripted yan mga kababayan, sa tingin nyo ba hindi babayaran yung mga briefing? Kaya nga may bayaran nangyari. Dahil alam nila na kapag kumanta tong mga ex-marines natin, no? Katapusan na. Nila tambazal di bungit. sorry. may construction? Ayun. Construction yun, no? Pero ito, attorney, kahapon kasi na-interview din namin si NBI Director Melvin Manibag after na nag-recant na di ba yung APAC sa 18. Sabi niya, it just shows na itong Maleta Boys natin ay unreliable witnesses simulat sa pool pa lang. Doon sa apat siguro pwede niyang masabi yan. Pero papaano yung 14? But you know, everything that Matipag says is unreliable also. Because he was appointed as NBI director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. He is more of a political operator. No? Ang dami niyang kabalbalan. No? Alam mo, kilala ko rin yan si Melvin Matibag. No? And we know each other. We know each other's background. So parang back to you. Because hindi din siya unreliable din siya sabi mo. Pero kahapon din po ito, kasi mention ni Director. Bago ko sagutin, no? Interrupt lang kita kasi merong isang insidente. Maalala nyo yung nag-complain na kinakasama ng anak ni Taberdo? No? So, merong isang
yung anak ni Taberdo na babae nakipaghiwalay doon sa boyfriend niya. And then yung boyfriend niya pumunta sa NBI. At allegedly, sabi niya, sinabihan daw siya ni Taberdo na binigyan siya ng 5 million. And nilabas yun noong nag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing ang Marcoleta Blue Ribbon. No? Nilabas nila yon na binayaran daw ng 5 million ang mga sundalo. Eh doon mismo, bakit NBI ang nag-o-offer kay Taberdo ng pera para bumaliktad? No? So parte si Matibag sa political operation na ito. Sir, quickly lang. I just wanna hear your thoughts na kasi kahapon sabi din ni Matibag, di ba may nag-recant na apat. Pero sabi niya, kailangan pa rin nilang investigahan ito kasi yung, kumbaga, yung identity ba talaga, kung sila ba talaga ito sa apat na Maleta Boys. Can you confirm, sir? Yung apat na nag-recant, miyembro talaga. Yes, I confirm it. And he doesn't need to spend public resources to establish their identity. Anong pakialam ng NBI doon? Sige nga, ang NBI investigates a crime, no? Anong crime ang ginawa? Hindi nila nilabas ang identity nila? Kasi kahapon, i-explain na parang nakamask kasi so baka iba na naman ito, parang pagkagano'n. O wala namang crime kung nakamask ka Diba? OA lang si Matibag. Attorney, nabanggit mo kahapon may mga other witnesses na nagtrabaho kay Zaldico. Kailan namin ito ine-expect? Kailan haharap sa publiko? At ano yung mga pwede pa nilang isiwalat? May mga nasa likod, malalaking officials, may mga big fish ka ba dito, attorney? Huwag ko munang sagutin yan, no? Palabasin ko muna ang mga ito. It will happen, ma'am. Oo. And I'm telling you, mas mabigat ang sasabihin ng mga ito kesa sa nasabi na. Pero ibang witnesses ang mga ito. Sir, last two questions from my end. Update lang, kasi na-late kami. Update lang ulit sa situation natin ngayon. What's going on so far dito po sa Las Piñas RTC? Where are we now? Yes, what's delaying us is the transmission of the payment from online accounts to the account of the court. Medyo nade-delay yung electronic process, no? Pero almost done. Pero sa ano po ngayon, again lang, update lang yung Maleta Boys just for the record. Nasa detention facility sila ng Las Piñas Police Office. Pero how do you feel about this, attorney? Kasi kahapon pa natin ito nilalakad na sana at least di ba makalabas na sila, makapag-bail na. Pero ngayon, we are still here sa Las Piñas RTC. How do you describe this? Yun na nga As a lawyer, I am also disappointed with the process that we are undergoing because this is not a normal process. As I said, I've been doing this for several occasions already as I am representing several accused in the past in my 26 years of litigation practice. And this is my first time to hear of some requirements, to listen to some inexistent grounds. So, it's quite an experience also for me. Probably po ba makakalabas today or by Monday? Ano po yung binabantayan? We're hoping, no? I think the OCC, the Office of the Clerk of Court, is doing its best also. Kaya sila nandito ngayon, even on a Saturday. So, ang problema lang talaga yung online na transmission ng payments. So, but the money is there. Walang problema doon. Yung sinasabi ng iba na kaya raw sila nakulong dahil hindi nakapagbayad ng piyansa, it's inaccurate. Your reaction sa sinabi pala ni Ombudsman kahapon na Martin Romualdez is behind dito sa pagkakal? Well, that's the opinion of the Ombudsman. I think he has explained himself well on why he believes that that is so. No? But for me personally, I think behind the recantation is not limited to the former speaker, but to other personalities also named in the affidavit. Yes, but I stayed there for 5 minutes only kasi nagulat ako nung sinabihan ako ng staff ko na pinoposasan na itong mga
mga sundalo, no? So bumalik ako kaagad dito. So the meeting was abbreviated. It took us 5 minutes only. We were just warming up and then I had to ask for their leave para makabalik dito. But we set a date for the next meeting to continue the process. Okay, the purpose of that meeting was for the ombudsman to elicit or receive information from me or even evidence from me regarding the circumstances that led to the recantation. So may iniwan na ako sa kanila na initial na mga evidence. Are you at liberty to discuss ano yung behind sa pag-recant? Well, ang initial na naibigay ko sa kanila, some of the text message thread, no? Between doon sa nagsusuhol at saka dito sa mga sundalo. Para malinaw lang po ulit, I believe you mentioned this, sino po yung mga behind this sa pag-recant? Yung obvious dito na sinasabi nila sa akin is isang Lynn Gutierrez, isang Nico de Los Angeles, no? Personally sinabi sa akin yan nung kinausap nung mga ito. And a lot more, no? Who are they, Attorney? The Lynn and the Nico? Well, they are supposed to be under the direction of someone they call Boss B. And I know who this Boss B is. Isang media operator ito. Media operator, si Boss B as in boy. Yes. Attorney, yun pong sinasabi na hindi daw po makakalabas na pagka-weekly. What's the process po ba after posting there? Kasi Saturday po. Marirelease sila. Once Ito ng we get prosecution the, kay presiding order withdrawing or recalling the warrant of arrest, and there is a part in that release order directing the PNP of Las Piñas to release unless they are held for some other reasons. Ganun yun. So, wala naman ng iba. Nakabail na kami sa iba. Attorney, last na on my end. Ano yung reaction ng sampo sa mga nakapit ngayon sa custodial facility after nilang mapusasan? And kagabi, sumisigaw pa sila na laban. Oo. That's, you cannot dampen their spirit, no? Kung ito, decided sila na ito para sa pamilya, para sa bayan eh. And pagka ganun ang pananaw nila para sa pamilya, para sa bayan ito, I think you cannot buy them out, no? Meron kasing iba na para sa pamilya lang. Pero pag dinagdagan mo ng para sa bayan ito, that is a very powerful sentiment, no? Kaya maraming namatay para sa ating bayan eh. You have our national heroes. Nagbuwis sila ng buhay para sa bayan. And that is a very strong sentiment. Attorney, hanggang ngayon pa, meron pa, maliban po doon sa 4, meron pa bang iba na mga inaalok sa kasalukuyan? Sa ngayon, tumigil na. Tumigil na. Pero the night, may deadline nga eh. May text pa nga dito yung nag-aalok. Pwede ba namin makita, Attorney? Kaya nung pagpapakita mo sa amin dun sa text na may temptation. Nandito yung kwan eh. Sandali ha. Makikita nyo dito yung deadline eh. Hanapin ko lang dito yung deadline ha. Oh, ayan oh. Pwede ba namin Oo, sandali. Ganun sa Oo. Attorney? Yan oh. Ayan. Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. top sabi no? Ang date niyan Uli na Yan, lang no? natin attorney mamaya. Uli na lang. August 6 So last August 6 pa sir yung may last na o yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Can you see the message? Okay lang. Wait lang ha, picture lang ha. Sir, ano yung pinapertain nung offer? Is it, ano sir, million ba yung usapan Ito. Tingnan nyo ito. Hanggang ngayong gabi na lang ang chance, no?
ngayon hanggang gabi na lang kayo ng chance para mag-recant. ng August 6 para tanggapin nila yung offer, no? Ito yung offer eh. Magkano naman po ina-offer, attorney? Eh may kwan kasi ito, sharing eh. May share yung nakikinegotiate, may share Wala. yung tatanggap, no? Sir, for the record, sino yung nag-alok na to, sir? Pwede ba nating pangalanan? Ibibigay namin lahat ito sa presscon, no? Pero hanapin ko yung ito. So makita kasi pinapasakay nila yung kwan eh, nagte-text. Ayan. Copy sir, salamat. Magkano daw ibigay nila sir? So 8, no? 8 meaning 8 million. Oo. Each, sir, each. 8 million each? Oo. Hanggang 40? Oh, yun ang ino-offer dito sa kwan lang, sa ka-text niya. Grabe. Attorney, pwede po ilagay sa dibdib niyo po at ganun niya po yung bandang dibdib po. Attorney, yung ka-text niya, is it official? Is it Retired ito. Yan. retired? Retired na military officer. Retired. Salamat po, attorney. No? So, pag nag-usap kami ni Ombudsman, I would like to ask him about his pronouncement that those who are doing this may be liable for obstruction of justice, no? So kaya ipapakita ko itong mga text messages na ito and later on mag-a-affidavit din lahat ng mga sundalo na ito para makapag-build up ng case. Kasi connected ang kwan eh. May mga active sa PNP na connected. So pwedeng isakay doon yung kaso.